Ilang oras na lang at magsisimula na nga po ang ikalawang araw ng confirmation hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Makibalita tayo sa sitwasyon doon mula sa The Hague, the Netherlands. Nasa linya ng telepono si Angela Lagunsad Castro. Angela, anong oras na ba dyan ngayon at ano ang inaasahan natin ngayong ikalawang araw ng hearing? Hi Ruth, it's actually 7:39 in the morning here in The Hague, Netherlands. At tulad nga ng nasabi mo, natuloy na kahapon ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC matapos nga 5 buwang pagkakadelay. So ngayon Ruth sa pangalawang araw ng confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay aasahan po natin ang pagpapatuloy ng submission on the merits ng prosekusyon at ng panig ng mga biktima sa pamamagitan ng kanilang legal counsel. Ang ibig sabihin nito ay maglalabas pa ng iba't ibang ebidensya ang dalawang kampo upang pagtibayin ang kaso laban kay Duterte. Kumbaga, hindi na lang usapan ngayon or usapin ngayon yung kung ano ang sinabi, kung ano-ano ang nangyari at kung may or kung di kundi kung ano ang nangyari at kung may sistemang nagpapatupad nito. Mula sa maanghang na mga pahayag, ngayon susuriin kung may mga konkretong mekanismo nga ba sa likod ng mga operasyon, no? Kaya ang tanong ngayon, may ebidensya ba na ang mga salita ay naging aktual na polisiya? Ano ang mga naging resulta ng mga naging pahayag ng dating Pangulo? Yan yung isa sa mga ilan pa sa mga alamin natin mula kahapon. Yan ang karagdagang ilalabas pa ngayon at aabangan uli natin mula sa prosekusyon at mula sa mga biktima. Ganun pa rin ang oras, Ruth, 10 a.m. to 3 p.m. The Hague time ang simula ng confirmation of charges dito. At dyan sa Pilipinas naman magsisimula 5:30 ng hapon. Merong 30-minute delay dahil na rin sa usapin ng seguridad. So bukas naman ay nakatakda ang araw ng pahinga. Pero pagbalik sa Huwebes, February 26, dito naman inaasahan ng submission on the merits ng depensa. Ibig sabihin nito, diretsahan ng haharapin ng depensa ang mismong akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte at hindi na ito tungkol sa technical issue, sa proseso or yung ang tatalakayin dito ng depensa at kung talaga lang na may sapat kung may talagang kung talaga bang may sapat at matibay na ebidensya para sasabihing may krimen at pananagutan si dating Pangulo. Kumbaga, Ruth, no, dito susubukan ng depensang ipakita na mahina ang argumento, ang pundasyon ng mga paratang ng prosekusyon. So yan muna ang latest mula dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa'yo dyan. Angela, ito pa ulit-ulit namang sinasabi, no, even sa statements ng ICC na hindi pa ito, no, yung actual na trial, hindi pa ito yung magde-decide sila kung guilty o hindi ang dating Pangulo. Pero noong una kasi lumutang na posibleng may mga testigo. O mailalabas ba yan ngayon sa puntong ito na submission pa lang ng merits? Or ano ang, halimbawa, mga documents lang ba ito, mga litrato? Ano kaya yung posibleng ebidensya na makita natin? Ako, Ruth, yan ang paulit-ulit nating kinumpirma kay Attorney Cristina Conti na talagang at this stage of the case, dahil pre-trial pa lang ito, hindi ito yung actual, wala tayong makikitang mga mismong witnesses dito, no? So mostly audio, video presentation, documents ang makikita natin kung, at actually sabi nga base doon sa House Rules kahapon na sinabi ng pre-trial chamber, no, ng mga judges doon, ang bawal silang magbigay ng eksaktong pangalan, no, identity ng mga witnesses, no? Yun ang sabi nila doon, unless kung kinakailangan ito ay pag-uusapan muna in a private session tsaka nila aaprubahan kung talagang kailangan ibigay yung pangalan sa publiko. But for now, at this stage, no, wala tayong makikitang mga witnesses, wala tayong makikitang mga pangalan ng mga witnesses, at talagang audio, video presentation at mga dokumento, mga pictures yan ang mga makikita natin sa ngayon. So kung meron man tayong makikitang panibago dito sa aking sinabi, maaari yung pagdidesisyonan ng pre-trial chamber. Yan pong express report ni Angela Lagunsad Castro mula sa The Hague, the Netherlands. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.